kung ito ay laging gagamitin ng mga Filipino nakapasok sa ating sistema, ay maaring magkaroon ng puwang yan. Ano? Pero gayon pa man, sabi ko nga, ito ay maaring magdulot ng kalituhan sa pag-aaral ng gramatikang Filipino at sa mga pagsusulit. Maaring magdulot ng pagkalito kung ito ay gagamitin sapagkat ito ay non-standard na anyong panggramatika at walang tiyak na edukadong gabay. Dapat bigyang halaga ang pagiging inklusibo sa anumang patakaran para sa lahat ng demograpikong antas, di lamang sa iilan. Kaya posibleng hakbang para itaguyod ang inklusibidad dito ay una, Paolo and Miss Ann, magsagawa ng pananaliksik tungkol sa paggamit o saloobin at epekto sa paggamit ng salitang Philippine-X. Maglabas din siguro ng gabay o posisyon tungkol sa kung kailan, paano maaring gamitin ang inclusive forms tulad ng Philippine-X sa edukasyon at media, at siguro maglabas ng patakarang pangwika na nagbibigay linaw sa mga non-standard na anyo o emerging na mga likhang salita para sa formal na pagsusulat o pagsusuri. Isipin natin kasi kapag ginamit yan sa mga sanaysay na mga bata, baka magulat yung guro, ano tong Philippine X na to. Kailangan magbigay ng malino na paliwanag para sa mga guro at mag-aaral tungkol sa standard na Pilipino at anumang exception nito tulad ng Philippine X.